Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Tuesday mga Lodi. At grabe ang ating market, talagang iiyak ka pag nakita mo. So grabe to mga idol, pulahan. Sa day nga natin, halos makikita natin na puro 2 digits yung drop. Mga idol, no? 12, 13, ayan, 13. Yung XRP natin, medyo 10% mga Lodi. O may 14% pa yung Pepe, 15%. Grabe. Ito yung mga drop o dip ngayong araw. Pero sa hours, medyo nakaka-recover na sila ng konti. Mga idol, no? Di natin sure kung magtutuloy-tuloy ba to o mamaya-maya magiging pulahan ulit, no? So, grabe yung drop ngayon. Kaya nga nagkakaroon tayo ng extreme fear, mga idol. Ayan, no? Extreme fear. Grabe. So, takot lahat. Mga idol, nag-panic sell ka ba? Anong ginawa mo? Nakatingin ka lang ba habang umiiyak? Habang umiiyak, nakatingin ka lang sa portfolio mo, mga lods, habang lumuluha. So, grabe. Parang ganito. Did you buy the dip? Oh, sabi, yes. Oh, how much did you make? Oh, negative 45%. Ganito yung tsura ko kanina pagkagising ko, pagtingin ko sa market. Oh my God. What happened? So, grabe, no? Grabe yung mga nangyayari. So, sabi nga dito ang mga Lodi, did liquidity in crypto just dry up? Crypto markets have now erased 325 billion of market cap since Friday morning. No? Today, crypto lost 100 billion in 1 hour without any major headlines, mga Lodi. What is happening with crypto? So, in just 1 hour, mga Lodi, sa total market cap natin to, no? 1 billion. 100 billion pala, grabe, 1 billion. 100 billion crypto erases, mga Lodi, no erase. So, ang laki niyan. What happened daw, mga Lodi, no? So, sa akin, ito naman, kasi maraming mga news kung ano-ano yung mga sinasabi na ito yung reason, ayan yung reason, ganito yung nangyari. Pero para sa akin, ito lang. Simple lang, mga Lodi. Ito yung pinaka-reason niya. Kasi tinuloy na ni Trump yung put ng tariff sa Mexico and sa Canada. Natatandaan niyo nung unang nagsabi nito si Trump, 'di ba, nag-drop din yung market. Grabe rin yung drop noon, mga idol. Ito ata 'yun, no, saan ba yun? Basta nag-drop noon mga lods nung unang sabi niya. So ngayon, tignan niyo yung ating Bitcoin ngayon, mga Lodi, na para sa akin na break niya na yung kanyang support dito. So hindi natin sure kung didire-diretso ba yan, baka nga dumiretso to, mga Lodi, no? Or pwede ring timingan mo, baka maglong ka na. Grabe, oh. Tinagos niya na, mga idol. Tuloy-tuloy pa rin bumababa si Bitcoin, mga Lods, no? Nasa 89 na, oh my God. 89 na po, mga Lodi. Live yan, 89.5 na. Nag-under 90,000 na, mga Lodi. Si BTC, mga idol, no? 89.4. Oh, yan na. Bumabagsak-bagsak pa po, mga Lodi. Grabe ang drop po ni Bitcoin. Ayan. Gravities. Mag-trade kaya ako ngayon. Sarap mag-trade ngayon, ha. Mamaya na. Nako, nagda-drop, mga idol. Mukhang masarap mag-trade. So, tapusin natin yung news natin, mga idol. Grabe. So, kitang-kita nyo, nagda-drop yan. Tignan nga natin XRP. Ganun din ba? Oh my God! Ito. Ito kasi sa XRP, mga Lodi, inaasahan ko na kasi yan Kaya nga meron nga tayong guhit dyan Ang inaasahan ko nga niya, 1.7 Kaya nga nag-iipon ako ng USD. No? Kaya lang baka matrade ko mamaya yung USD natin Delikado ata. Yan, inaasahan ko na yung ating drop na yan, mga Lods, kasi meron tayong bull plug dito. Ang expected ko nga dyan, bababa siya ng under $1. Nasa under $1 na ba siya? So wala, nasa 2.1. Mga Lods, grabe naman yung update ko ngayon. Mukhang sarap mag-trade ngayon, kaya lang nag-record tayo. Sayang. So mamaya kailangan matapos natin to, mga Lods, no? So expected ko sa XRP, hanggang dito yan, nasa 1.7, 1.8. Mga Lods, no? Ito yung pinaka-support niyan kasi. Ayan, pantay yan dyan No, ayan. So, ayan yung para sa akin, mga Lods, no? Na pwede niyang maabot, no? Pwede siyang mauntog dito, no? At bumalik. Parang ganun yung nasa isip ko dyan.
mga lods. No, nasa inyo, hindi ko sinasabing do your own research mga lodi, guhit baby lang 'yan. Hindi tayo magaling sa chart, mga idol, no? So ayan, update na tayo. Grabe na 'yung nangyayari sa market. So ayun na nga, no? Ito 'yung para sa aking reason, no? And where is Trudeau? Up in the Ukraine hanging out with Zelensky. So ayan ayan yung parang reason kung ba't nag-drop ngayon mga lodi. Ano kasi to parang big news to ngayon mga lods, kahit sa US ito yung pinaka-trending news nila mga lodi, kaya talagang para sa akin ito yung reason kung bakit nag-drop yung market mga lods, no? At ito, isa pa to sa mabigat mga lodi, no? Binance dumping massive amount of Ethereum and Sol and Trump and other crypto on the market. When the biggest exchange is crypto starting selling, you may pay attention. This could be the final shakeout we've been waiting for. Nako, sana meron kayong pambudega ngayon, mga loads, no? Kasi alam nyo ba, ako gusto ko nang mag all in na sana. Mag all in na sana ako kaya lang ba nagdadalawang isip ako, mga idol, pero gusto ko na talaga mag all in. Pero baka nga mag-drop pa to, so waiting lang tayo. Pero grabe to Binance po ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Ayan. Pero nagda-dump sila ng massive amount of Ethereum, Solana, tsaka yung Trump coin. Grabe, and other crypto on the market, no? Grabe Oh. Bakit sila nagsisell, nagda-dump? Mga idol, grabe. Kaya siguro ganito na yung nangyayari. 2.1. Tayo sa BTC. Grabe Nauntog na siya dito. Tinagos niya na rin yung isang support Oh my, shake. Grabe yun, man. So, nagda-drop tayo. Sarap tumempo nito Sabi nga, di ba? Ito na yung parang this could be the final shakeout we've been waiting for. Nako, sana makapagbodega kayo ngayon, mga idol. No? Ako, tatry ko magbodega. Sarap mag-trade. Mamaya, pag nag-trade tayo, pag nanalo, bodega. Pag natalo, iyak. No, ganun lang yan, So, sabi nga dito ni Charles Hoskinson, mga lodi, what is extraordinary to me is that we have all the fundamentals of the Giga Bull Run for the market, mga lodi. So, lahat na ng fundamentals para mag-bull run tayo ng malupit, andun na yung sign. But somehow, the industry has set a new record of paper hands, no? Madaling bumigay, mga idol. No, madaling bumigay yung ating industry daw ngayon. It's almost like the 5 years old throwing a temper tantrum on the supermarket floor. No? Crypto never cease to amaze me. To amaze. Ayan. No, grabe. So, sa akin, ito yung mga magandang opportunity sa akin to yung mga ganito, yung mga big drop na ganito, yung mga dip is a gift, sabi nga nila, no? Sabi nga ni George, si George ko kasi narinig yun. So, dip is a gift, mga idol, para sa akin. So, pipilitin natin makapagbodega ngayon. Pag ako nainis talaga, mag-all in na ako. So, ito na. I think, ito na, isipin nyo ito yung isa sa mga fundamentals na napakaganda na sinasabi ni Charles Hoskinson, di ba? Sabi nga dito ng Altcoin Daily, I think the US just became the most pro-crypto country in the world. Isipin nyo ba naman, the United States is very pro-crypto. President Donald Trump, Vice President J.D. Vance, mga lodi, merong Bitcoin yan. Si Paul Atkins, Treasury Secretary Scott Bessent, Commerce Secretary Howard Lutnick, White House AI and Crypto Czar David Sachs, mga lodi, no? Ayan, si Brian Quintenz. Tapos yung House naman sa Congress na matatalino, hindi katulad ng nasa Pilipinas. 257, 59%. Sa Senate, 30%, mga idol, no? Tapos si Elon Musk pa yung leader sa Doge, diba? Sa isang government nila. Department of Government Efficiency, si Elon Musk. Director of National Intelligence, si Tulsi Gabbard, na hindi ko kilala yan. Secretary of Health and Human Services, ito kilala natin to, si Robert F. Kennedy Jr., syempre, no?
Presidential Council of Advisor for Digital Assets, Executive Director Bo Hines. Si Active CTF Chair Caroline D. Pham. So grabe. Napaka-bullish ng USA ngayon, no? US ngayon, pero bakit ganito? No, nagde-drop. Anong nangyayari? Nang-shake, ito na yung shake out mga lodi. Sa tingin ko tama yung sinabi dito ni ito, no? This could be the last final shakeout na we've been waiting for. At yung susunod niyan, mga idol, is alam nyo na kung saan papunta. No? Ako kasi, sa totoo lang, once na nakikita ko yung crypto na talagang lumilipad, ang naisip ko agad, naku, kailan kaya babagsak to? Kasi hindi talaga tuloy-tuloy yan, mga lodi. May mga correction yan. May mga talagang babagsak ng ganyan bago lumipad ulit. So, nandito tayo sa posisyon kung nasan siya nakadrop. So, alam nyo na yung susunod na punta niyan, palipad na yan, no? Pwedeng bumaba pa siya ng konti, pwede ka mag-DCA pababa kung gusto mo. Pero, the next move, sige natin mga ilang linggo, ilang buwan, dilipad na yan, mga lods, no? O babawi, o ganun yung nasa isip ko. Tas eto, mga lods, kumbaga sobrang interesting lang nung sinabi niya dito. So, gusto kong i-share sa inyo, This is what I always say to mga lods, no? Ito tungkol to sa Bitcoin. Sana wag magalit yung ating mga Bitcoin dyan na idol, No? Pakinggan nyo lang ng konti. Medyo bilisan lang natin ng mga isang kudlit. Pero napaka-interesting kasi ng sinabi niya, mga lods, This is what I always say to these crypto boys, right? Crypto can hit zero. I think it will hit zero. Why do you think that? It don't exist, mate. Imagine you're Satoshi Nakamoto, right? Probably I don't need to tell you that is. Yeah. Right? Guy founds crypto. You make up something for free, costless to make. People are paying you for it. Fucking hell. Oh my god. The amount you've got on paper, suddenly it's worth like £500,000. Talk about the early days. Fucking hell, £500,000. 5 million quid maybe. But you know, as soon as you start selling it, you might get 200 grand, 300 grand. You can't sell 5 million quid. What are you going to do? If it were me, I'd sell 50 grand. Advertising. Future of money, mate. Look how much it's gone up. I'd use a bit of money to stabilise the price. I might even artificially try and push it up a bit. Get a bit of a bubble on it. It's gone up. Sell a bit more advertising. Get more kids in. So, bagong interview lang to, mga lodi. Ganun lang tong February, No, baka isipin kasi ng iba luma na Sell a bit more advertising. Get more kids in. Sell a bit more advertising. My whole plan would be, how much of this can I get in the hands of idiots? And how much of their money can I take? And I would just run it up, and I'd stabilise the price. And I would advertise it, and I would tell people it's the future of money. And I would tell people this is going to save the world. And if I made enough, I might think, fuck, maybe I could fund a presidential campaign. I'm going to get him in, and I'm going to make the government buy it. It's a fucking scam, mate. It's the biggest fucking scam I've seen in my fucking life. And if I was Satoshi Nakamoto, just like all the other coins, my aim would be get as much of this money, of this fake money, in the hands of the world's young, hopeful men. Get them to pay me their real money. Use that to buy the stock market. Use that to buy gold. Use that to buy land. Use that to buy houses. All you would be thinking is, how can I advertise this? How can I get it out? If you want to do due diligence on an investment, the first thing you want to check is, does it exist? This is points on the internet, man. So, ayun mga lods, no? Alam nyo nung napanood ko to, ang naisip ko agad, mas maganda talaga kung mag-i-invest ka sa yung mga coins na may utility, yung nakakapag-solve ng problem ng mundo, mga lods, no? Nung napanood ko to. So, nasa inyo yan, kung nandiyan ba kayo sa side niya. Ako kasi mga idol, sa totoo lang, gusto ko rin yung Bitcoin as a store of value, mga lods, no? Para siyang gold, ganun nga siya kumbaga gold siya, tumataas siya habang tumatagal, no? Maganda mag-invest doon. Halimbawa, kung gusto mong kumbaga ipamana sa mga anak mo na. Halimbawa ngayon, nag-iipon ka ng gold, bata pa yung mga anak, gold tuloy ng Bitcoin. Bata pa yung mga anak mo, invest ka lang ng invest. Kumbaga, sa mga natitirang sahod mo, binibili mo ng Bitcoin. Habang tumatagal, habang lumalaki sila, lumilipas yung taon, nakikita mo na nagpa-pump, no? Kumbaga lumalaki. Mas malaki kaysa sa bangko, kumbaga.
No, ganun yung sa akin. Ganun ko tinuturing yung Bitcoin, mga lodi. Kasi dito kasi ang turing niya parang internet points lang yung ano, yung Bitcoin, mga idol, no. Pero yung sinasabi niya, may sense din naman na syempre, hindi kung ikaw si Satoshi, hindi mo pwedeng biglang ibenta yun eh. Ibenta kasi magugulo. Kumbaga, wala ka ring masyadong perahin kung sakali, di ba? So, sabi nga ni Vincent, 'di ba, para siyang ticking time bomb. Pag ginawa nila yung babagsak yung market. So, kailangan mo lang stabilize 'yun, mga lods, no, na kailangan mini-maintain mo lang, parang ganoon hanggang lumaki siya ng lumaki, no? Pero sa akin talaga, feeling ko mas maganda mag-invest ngayon sa mga may utility na coins. Parang ngayon yung panahon na 'yun eh, yung kailangan mag-invest sa mga ginagamit talaga na coins, hindi yung wala lang, parang ganun. 'Di ba? Coins lang, parang mga meme coins. Oh. Sabi naman dito, ito medyo medyo negative to sa Bitcoin kasi sabi dito, South Dakota's Bitcoin Reserve Bill has been deferred by lawmakers until after the state's legislative session ended, effectively killing the bill. No? So, mukhang wala nang pag-asa dito sa South Dakota magkaroon ng Bitcoin Reserve ng lots. Pero ito, good news naman sa Bitcoin, no? Illinois Bitcoin Reserve Bill sponsor si John Cabello, no? Si John Cabello gives 10 reasons to create strategic Bitcoin reserve in the state. Mga idol, no? So sabi dito, hedge against inflation and currency devaluation, hedge against Illinois fiscal challenge, diversify state assets, hold potential for appreciation, enhance the state financial autonomy, no, attracts innovation and investment to Illinois business district. So gumawa lang siya ng 10 reason para 10 reason to create a strategic Bitcoin reserve, no. So ano to? Illinois, mga idol, no. So solid siya, mga idol, no. Tapos ito na, punta na tayo dito sa ating malupit na XRP, no. So crypto ETF saw 500 million in outflow last week, with Bitcoin ETF losing 571 million, and XRP funds recorded 38 million inflows. Mga loads, no, parang lumipat lang, no. Sabi, money moving in an unexpected way, sabi nga ni Thomas, mga loads, no. Tas eto naman, kung nalaman niyo yun, kung nabalitaan niyo yung nangyari sa SEC, na 'di ba, dinismiss na nila yung sa Coinbase. So nung kagabi naman, nag-end na nila investigation into Robinhood, no. So wala na, kumbaga tinapos na nila siguro, hindi na nila imbestigahan yung sa Robinhood. So unti-unti nang nawawala yung mga kaso ng mga crypto sa SEC, mga idol, no, ang naiwan na XRP. Pero sabi dito, the SEC will hold another Sunshine Act meeting on February 27, which is 2 days from now. This time, XRP is directly mentioned in related documents for discussion of at the meeting. So, February 27, mga idol, no? Close to public to. Commission Secretary may be present. Asan si XRP? Sabi niya binanggit. Baka nandito. Ayun. No, XRP ETF. So ayan mga lodi, February 27 daw, magkakaroon sila ng closed door meeting ulit ng SEC at ng syempre, sinabi na yung XRP o yung Ripple. So good news to para sa akin, mga idol. Wait lang. Yan. So ito naman mga lodi, bagong commercial ng Ripple, no? Which is napakaganda. No, pero hindi ito yung pinakagusto kong ipanood sa inyo, mga lodi. Ito mga idol, panoorin nyo to parang sabi kasi dito, this is the best explanation as to why XRP will be the number 1 coin. Ito yung sinabi niya dito. Akala ko si David Beckman Beckman ba yun? Pakinggan nyo to si Lodi malupit yung pagkaka-explain niya rito.
mga lods, no, bilisan ko lang ng one, ano. Tell you why Ripple's XRP will be number one, and no other layer one blockchain, even if it has better technology, will ever come close. It all boils down to a very simple analogy. Now, stick with me. If we go back in time to when everyone was getting around on horseback, and we tried to sell them a car to get around easier, do you think they would buy the car? Well, they wouldn't, because there's no roads to drive the car on. So think of it like this. Ripple are back in the wild, wild west, or even before then, and they have gone out and built all these roads connecting all the little towns and all the little cities. And then they say, look, go ride your horses on them. It's going to make it a lot easier for you to get from A to B, improve your trade. Fantastic. Then, one day, the people are riding along the road and they see a car fly by. And they all turn to each other and go, wow, how good's that? We've got to have one of them now that all the roads are here. That car is XRP. And the roads are RippleNet, which everyone say, oh, they're not going to use XRP, they're already using RippleNet in the banks and institutions. All the roads are owned by Ripple, so whose car are they going to jump in when the system takes off? So, ayun, mga lods, no, ang ganda ng pagkaka-explain niya doon, mga idol, no? So, Ripple, sila yung gumawa mismo ng road. Kumbaga syempre, connect-connecta na nga yung mga bangko ngayon dahil sa Ripple, di ba? So, yung part na, ito malupit to. Kaya na kayo mga idol, medyo masakit kasi yung aking ulo eh. Ayan, kaya hindi ako makapag maayos eh. Ito mga lodi, nakita natin to sa China to ha. Sa China to. Mga lodi, sabi dito, AI robot attacks crowd at Chinese festival. Grabe. A humanoid robot suddenly stop, advance towards attendees, and attempt to strike people before security intervene. Officials suspect a software glitch caused the erratic behavior, dismissing any intentional harm. This comes after an AI-controlled drone reportedly target its human operator, raising fresh concern about AI safety. Kasi kung titignan niyo mga lodi, ito medyo malabo kasi. Pero ito, naon lang natin. Ito yung robot na yun. Ayan o. Oh. Para mambabanat siya, no? O, tapos inawat siya ng mga ito yung ibang robot to. No? Kita niyo yun, para siyang mambabanat. O, ano pre, ha? Ha? Trip mo ako. So, ayan. Grabe. No, nakakatakot pala talaga yung mga AI, yung mga lodi. Lalo yung mga made in China. Pag made in China, nambabanat eh. Uy, naisip ko tuloy, no? Paano kung sa, sa pinagagawang karagatan ng Pilipinas at China, no? Magpadala sila ng mga AI robot doon, na lugi na naman yung mga Pilipinas, ha? Lugi na naman yung mga Pinoy, mga idol. So, ito, grabe. Uy, nasa na tayo ngayon? Kasi na. Nag-drop na tayo ng under $2. Uy, muntik na. Muntik na. Nauntog No? Nasa 1 hour tayo. 1 hour. Punta tayo sa 1 minute. Oh, nauntog nga, mga loads. Nauntog siya sa $2. Oh. Pabalik na. Saan hindi tayo nakapag-trade Ayan, excited kasi ako matapos yung yung record ko Dapat di ganun So, ito na nga. So, ayan mga idol, no? Ayun yung update natin ngayon. Sa tingin nyo ba, oras ngayon para magbodega o mag-wait muna tayo ng mga ilang pang araw o ilang oras? No? Bago magbodega kasi baka bumaba pa, di ba? Baka bumaba pa yan. Kaya lang kasi sa tingin ko, pero hindi. Malay mo naman, di ba? Ano lang to, dead cat bounce. Toink. Gaganan yan. Nabing dead cat bounce lang. Tumalbog lang siya dito, tapos gaganan. Hanggang 1.7. No, 1.7 nga yung ko dyan Yung prediction ko na bababa ng 1.7 No, nauntog na siya sa $2. Mukhang hanggang dito lang No? Check na natin. Ganyan lang yan. Pag yan binasag, ibig sabihin magdadrop pa siya ng 1.7 or 1.8, mga ganon mga lods, no? Gravities. Kumusta kaya si Pai?
Yung pie, matibay, no? Oh, positive pa, oh. Pie ba to? Oh. Nako, nauntog din siya sa guhit natin. Oh. Sa guhit natin, nauntog na siya dito. Oh, pag ano na yan. Ayun, sana nag-trade ako kanina. So, ayun lang muna yung ating news ngayon, mga lods, no? Anong oras na ba tayo? 25. Ilan ba yung comment nyo, mga lodi, para basahin natin. Yan, basahin natin yung mga comment nyo. Yan na kayo, wala ako sa huweso ngayon, ha. Mga lods, ha, medyo alam nyo naman, eh. Ang dami pa naman nagkakasakit ngayon, no? Sa mga posts na mga sa ano ko, sa tawag dito, sa Facebook, pag nag-scroll ako, ang daming may sakit, no? Ba't kaya? Mga lods, mag-ingat kayo, ha. Bawal magkasakit ngayon. Si Jerby, shoutout sa'yo. Si Ronwell. Maganda yan, lods. Tapos, yung companion, sing ganda ni Angeline Kang. Kahit magkano, pwede. Pero, syempre, ano yun? Hindi pwede gumaya siguro ng mga artista siguro. Kasi, parang malalabag niyo yung ano nila. No? Siguro may batas nun. Depende siguro. Pag nagkaroon siguro ng mga ganyan, yung mga companion, merong mga rules din yun. Mga lods na bawal yung ganito. Wow. Magkakaroon ng batas tungkol sa mga AI. Si Roniel, shoutout sa'yo. Si Queen Shan Sheng. No? Oh. Magmaoy. Sayang wallet siya. Pwede boss. Gusto ka hold ng pie. Oh. Ganda ng ads mo kay Jeb. Hindi ko naman nakokontrol yung sa ads, mga idol, eh. Si YouTube na yan, bahala na siya dyan. Basta ako nag-upload lang ako ng video. Si Kanji tsaka si Kuya Rod, shoutout sa inyo. Si Ninoy Taduran, shoutout sa'yo. Napanood ko yung vlog mo na yun, Boss Jeb. O, yun. Sa Tama Meme, meron gumagawa ng meme coin. Tapos pag madami nang sumali, biglang irarag pull. Yung may puhunan na 2K ron, madali ka kumita doon. Gagawa ka lang ng meme coins, no? So, tama, kailangan kasi, may bayad kasi yun, di ba? So, depende. Kapag, paano kung walang bumili sa meme coins mo? Lugi ka na agad. Si Roniel. Ayan. Ano daw? Oh. Si JBB, mahirap yan kasi pinakita sa The Simpsons yung robot niya. Sinaktan na siya. Oh, yun. Positive din sa Ronin Solid Rewards nila. Oh, yan. Si Phil Hobby, shoutout sa'yo. Si Chris Pogi. Ang hirap magsalita ngayon, Lods, kasi ano eh. Yung iping ko, nabasag, tas ang talas, sumasahid sa dila ko. Yung iping ko na matalas, kaya ang sakit, ang hirap pag nagsasalita ako. Nahihirapan ako eh. Liliyahin ko nga ito mamaya. Yung ipin to, tumalas eh. Kaya hindi ako makapagsalita ng maayos eh. Oh Lord, sasahuran kami mga tambay, tas magre-reklamo pa ako dahil gusto ko ng increase at OT. Mga hanggang madaling araw tumatambay, no? OT yun. Si Chris Pogi yun, ha? Si Kambi Bangbang, shoutout sa'yo. No, ayan, yung mga gantong AI, huwag kayong magre-reply dyan, ha. Huwag kayong makipag-usap dyan. Alam nyo naman siguro pag bot. Kaya di ako nagpapadala sa mga meme coins ng Ronin, eh. Iyak talaga. O, si Chris, si Claby, shoutout sa'yo. Don't drink and drive, idol. Kahit hanggang sa may kanto lang yung layo para iwas lang. Abo na pala. Ano na pala balita sa Axie Homeland, idol? Or Axie Land Burst yata yung meron sa battle mode. Ano mga bago? Hindi ko na nga na-explore ngayon yung Axie, mga idol eh. No, ang ginagawa ko na lang ngayon yung bounty board. Tas yun na, tigil na ako. Hindi ko na tinatapos yung energy ko. Upahan nyo nga yung mga Axie ko. Di ba pwede yun? Bugbugin natin si Kagi. Sino game? Sige, ang taga dito na daw si Kagi ha. Sino ba yung nag-ano nun? May nag-comment dito na andito raw sa BGC si Kagi ah. Ang style kasi ni Kagi mga hype ng X, bibili ng milyon na token tas maya-maya ibebenta na isang bagsak. Mautak ang hinayupik. Sabi niya, no, si Kiko. Shoutout sa'yo. Boss, madami yata galit pa din sa pie natin, lalo na yung iba na wala namang pie. Oo nga eh.
Yan, yun na yung mga yun. Idol, alam ko kung saan papunta yan kung kamukha ni Ann Curtis. Bibili ako. Bibili tayo magkamukha sila. Oo nga eh. Childhood crush ko yun eh, si Ann eh. Bilin ko na account mo. Nako. Magkano? Depende kung magkano ha. Lods, papunta na tayong quantum financial system. For me, BTC is highly speculative asset kaya tinatanggihan din yan ng EU para gawing strategic reserve. Highly manipulated. I would rather invest sa mga ISO, tama yan, coins. Ang money flow papunta sa mga yan. Kaya most alts mamamatay. Bibili mga instis ng utility token since ang banks naman na-orient na mga yan na mag-go digital na. Yes po mga idol, no? Kaya nga, alam niyo naman yung mga ISO na token, di ba? HBAR, XLM, XDC, Idera, Cardano. Oh, ayun. Mga yun. Ano pa ba? Algo, Quant, IOTA. Ayun ba yung mga yun? Hindi ko baka mali ako ha. Check nyo na lang. Mga lods, para sa future, mag-hold lang kayo ng XRP at Pi. Mga utility projects yan, gagamitin ng mga tao sa at negosyo. Yang token na yan, buong mundo, kaya aangat ang presyo niyan. Someday, pwede mag-hold kung nakabili ka na sa baba. Pero kung sa top, delikado kasi overbought na siya. Kung mga naniniwala sa project, mga idol, nasa ano na yan, alam nila yung mangyayari. No, kung hindi mo alam yung kung wala kang tiwala dun sa project, okay lang yun na huwag kang bumili. Ako nga, mas gusto ko nga na huwag kayong bumili ng XRP. Ako na lang eh. Sarili. Ako na lang. Kung ayaw niyo sa XRP, huwag na kayong bumili. Ganun lang yun, basic. No? Hindi pa kasi ako nag-i-stake idol eh. Once na mag-stake na tayo, yun, i-record na lang natin. Yun, palipas muna oras sa YT channel ni Boss Jeb. Just wait 2027 Pi Network. O, ayan. Si Binson yun ha. Si Skylab. Sa Pinas na nakatira si Kagi. O, yun, sabi na ito ni Skylab. O. Nasa BGC daw hunting. Uy, wag yung huntingin. Kagi kayo ha. Hindi mo alam kung acting lang yung mga yan or totoo. Hindi mo din alam kung scripted yung mga yan. Kaya ang maganda mong gawin, if you want to win, take the risk and risk what you can lose. That's all. Ayan, I want to be a trader. Ipita ko sa mga meme coins na yan, around 120 RON. O, ayan ha. Yung Pi, tataas yan pag nasa list ng Binance at Coinbase dahil pump yan mga whales, pero pagkatapos ng hype listing yan, iiwan yan ng mga whales dahil halos lahat ng Pi army galing third world hindi maka-afford makabili kahit konting Pi. Oh, tama naman si Piolo. Meron na sila mga Pi, naka-hold na lang. So hindi na nila kailangan bumili kasi nag-mine na sila eh. Nakalimutan mo ulit i-mute. Ay, baka ito, nakalimutan ko. Oh my God. Ayun, naka-mute. Ayan, yan ah. Sana? Ayan. Si ano yan ah, Almang Garson. Tsaka si Double B. Floros. Ayan. Inaantay ko lang tumaas. Pabali ng Pi, tas ilipat ko yung iba sa XRP. Tagal kasi mag-pump ng Pi. Oh. Gusto ko nga ibenta na yung Pi ko. Gusto ko na nga ilipat sa XRP. Gusto ko na mag-all-in sa XRP. Kaya lang, baka pagsisiyang ko kasi. Mga idol eh. Kaya sabi nga nila, don't put your egg in one basket. So, kailangan kalat-kalat siya. Okay lang yun. So, medyo malaki lang talaga yung invest ko sa sa XRP. Ano na ako ngayon? Shrimp. Shrimp na. Hindi na whales. Ibabagsak muna yan ng under $1 bago magpampulit si Pi. Oh, ayun, maraming maghihintay niyan. Sabi nga dito ni Susan, no. Lahat ng Pi coin ko, Lodi, nilagay ko sa OKX. May second migration pa naman para sa ibang utility use. So, ayan, paldo si boss. Pero, sana maka-KYC ka na. O nga, ang tagal eh. Pag nawala yun, okay lang yun. Yamon yan. Oo nga. Si ano yun ha, Ikabod. Ayan. Si Joseph Berdin, shoutout dyan. Bartolome. Si Airmaster, shoutout sa iyo ha.
kung ibenta ni Satoshi ang kanyang Bitcoin, magandang opportunity yan para makabuy ng napakamura, sabi ni Rex. So, ayan. Si Roy Melvin, yung cup ni Vincent Scott parang XRP. Opo. Ano nga yun eh, may mga ganun siya pati t-shirt eh. Just bag 5K Pi for 40 plus each March Pi day. Mas nakakatakot yung alts kaysa BTC. Sa alts kasi hanggat buhay or known ang creator nito, di talaga siya ma-consider as decentralized. Kung may mangyayaring masama sa creator, I'm sure yung alts niyan susunod din bubulusok. Unlike sa BTC, hindi known kung sino or buhay or patay na ba ang creator. Kaya consider siya na full decentralized asset, sabi ni Rex. Yan si Idol. Hindi umangat dahil overbought na si XRP, kailangan magbenta. Yung old holder kaso ayaw niya magbenta eh. Sumasabay na lang si XRP sa paggalaw ni BTC kaya mas okay may mga trader para maiwasan ang overbought. Sabi ni Ellie. Junel Nael, shoutout sa'yo. Meme coin ba si Pi? Sa tingin ko hindi po, no? Ayan, kasi may utility. Ewan ko hindi ako sure kung doon siya nalilevel eh. Sa tingin ko hindi. Idol, may kumakalat na balita di raw mag-withdraw ang Pi coins na binili para maging pera. Concern na daw lang ilang crypto traders na good to nilang convert to cash. Gusto. Nakailang spot trade na ako sa Pi. Oo nga nabibenta naman Nagbabuy and sell nga ako doon Idol Boss, pa-review may kumakalat na nagre-recruit ng Pi dito sa Pinas. Inuuto nila yung mga matatanda. Kung may kilala kayong matatanda na nagpa-Pi, mga lodi, tulungan nyo na lang sila. Tawag dito, i-briefing nyo. I-briefing nyo na lang sila. Mga idol, no? Para akong lasing ngayon, Ba't ganun yung ko? Lutang. Sorry mga Luzan, may over pa kasi ako mga idol. Kagabi kasi medyo napalaban tayo, No? Bibilyar nga ako kagabi, lasing-lasing na ako, nalusukan na ako, Spot trader po ba yan? Spot trade po ba yan? Yung sa akin, opo, sa Pi. Buy and sell lang ako dun, spot. No? Hindi ako nagpo-futures kasi ng mga coins na ang pino-futures ko lang na coins mga lodi is Bitcoin tsaka XRP. Yung iba puro spot lang ako lagi doon. Boss, sasali na tayo sa kultong Pi. Bagong si Mar Masuda, shoutout sa iyo idol. Ban Pi coins, lock Pi coins, seller buyers, etc. Yan, kung ano man yan. Hold lang tayo hanggang 2023. 2023 tapos na idol. Ano ba yan? Ako ba yung lasing o ikaw? Grabe naman yan. Ayan, si Gildark yun Sayang wala pundo. Sayang noong nag 30 plus yung Pi. Mataas na siya ulit ngayon. Oo nga Siya nga lang yung nauntog siya sa guhit natin. Galing talaga natin gumuhit At chamba na naman ito yung magandang i-subscribe, di puro trade. Yan. Shoutout sa'yo. Nasayahan ka ba? Tanong, natatransfer nyo ba yung Pi nyo papuntang BitGet? If yes, congrats. Marami na, idol. Marami na. No? Si Roderick. Shoutout. Si Bern. Ano yun? Pwede na try ko na blood. So, yun pala. Pwede na nga Sure Ball idol ang Pi. Yan ata ang lilipad ngayon taon. Tapos dump na lahat. Grabe naman. Huwag naman ganun. May iba rin tayong hawak na coin. Mag-switch ang Chinese whale sa Pi. Magkakatotoo ata ang $100, sabi. Nonsense naman yung wag isali sa reserve. Sorry. Nonsense naman yung wag isali sa reserve dahil sabi hindi daw mag 15k Dati sabi hindi daw mag 15k ang BTC.
Kala siguro nila na mag-a-up ang ibang coins kung wala ang BTC. Katapusan ng lahat ng coins ang katapusan ng BTC. Pwede naman na marami yung coins na sa reserve, pero dapat maraming coins yung nasa reserve daw, pero dapat unahin si BTC. May pagkasangayon din naman ako dyan sa'yo, mga Lodi. Pero alam mo ba yung alt season? Pag nag-alt season, mga idol, bababa yung dominance ng BTC, tas lilipad lahat ng alts. Kaya yung sinasabi mo na pag bumagsak si BTC, babagsak lahat ng coins. Siguro may ganun chance, pero pag alt season kasi, bumababa si Bitcoin, pero lumilipad lahat ng alts eh. Kaya nga alt season eh. Si Chang Nang yun. Pero ano ko sa'yo, sangayon ako sa'yo, idol, na kailangan meron ding Bitcoin reserve. Kaya lang, marami kasing ayaw, mga lods eh. Meron silang reason kung bakit. Yun yung ano natin doon. Si Ronald Hermo, shoutout. Maraming galit kay Kagi dahil shield lang yung meme coins, tapos siya mauuna yung dump. Siya mauuna mag-dump. Tapos bukod doon, nanghihingi ng 1% supply ng meme coin bago niya i-shield sa public. Pa-hype, tapos pag na-hype na siya na mag-uunang mag-dump, i-dump niya lahat ng coins na natanggap niya sa developers ng mga meme na yon, sabi ni Jesus. Ganun ba yung ginagawa ni Kagi? Kaya pala yung mayaman si Kagi, no? Boss, may commander ka na, may companion ka pa, lagot ka. Sabihin ko, ano lang yun, kasambahay. Yes, idol, ayaw nga umangat ni XRP. Oo nga eh. Ay, kamustahin natin si XRP. Tanga ba, under na to. Uy, sabi ko na nga, DJ. No? Ang sarap pestohan na, no? Ng $2. Halos sarado. Hindi, medyo ganito pala, $2. Saradong $2 ito. Andito yung saradong $2. Tak ng tiyempo mo, pare. Hindi natin ma-tiyempohan eh. No? Ito yung $2. No? Pero mukhang nauntog na siya dito. Pero hindi natin sure to kung babagsak pa to. Paangat na to. Kung pabalik na to. Yes, idol, nakakatakot yung may robot na pulis. Baka magkaroon ng robot na magnanakaw ba yan, sabi niya. Nanakawin yung robot pag sa Pilipinas. Yung robot yung nanakawin ng mga batang amug. Gusto ko yung chicks na robot para pag busy si Mrs. Si Hardy. My dogs, ayan. Ano mo, okay ba yung news ko ngayon? Punta mo, lutang ako habang nag-news. Di ko alam kung ano yung mga pinagsasabi ko. O, maglalaro na lang mga tambay, boss. Ayan, pa-shoutout sa next video mo, idol. Si Ibana ba? No? Iban na ba? O, ayan, Ibana ba? Pa-shoutout next video mo, newbie lang po. Nag-try pasukin ng crypto. Dami ko na nalaman sa'yo. Sana pagpatuloy mo lang mga update sa Pi, XRP. God bless, idol. More power. Philippines, viral videos, gawa ka ng video mo paano bumili ng Pi gamit yung BitGet. Kailangan meron kang BitGet muna, idol, no? Pagdating mo sa BitGet, madali na yun. MG Gaming, shoutout dyan ha. Always tune in lang, talo ako sol. Nako, si idol, no? Si Kuyang Travel, Rod Dummy, Kagi versus Sima. Sino yung Sima, idol? Si Chuck yung kasing binasa natin kahapon eh. Tito J, basa ka na sa comments. Yan inaabangan ng iba para madami na namang magalit sa mga komento mo sa mga sinabi nila. Dami nga nagagalit eh. Sa aking experience, tapos na ang bull run, idol. Matatag lang ang XRP dahil may sa experience mo yun, idol eh. Pero kung titignan niyo yung tawag dito, yung history, laging 4 years, 'di ba? So nandito pa, kumbaga kung susukatin mo siya, nandito tayo sa year kung saan bull run dapat, no? Pero kung kayo naniniwala kayo na bear market na, kasi usually naman kapag umaangat naman yung pakita ko sa inyo.
Saan ba natin nahanapin? Dito na lang. Si Mags. Mags! Ayan. So, asan ba yun? Market. Ito, kung titignan nyo sa ating kahit bull market na, makakakita kayo dyan ng mga dip. Negative 20%, 30%, no? Pero, pataas siya, no? Parang ganyan, no? O, nagkakita kayo ng mga bagsak pa rin. Ayan, no? O, tumangat dyan, bumagsak, no? Ilan yan? 20%, 25%. Pero, dilipad pa rin yan, tapos bumagsak na naman. 20%, 25%. So, ganun. Ngayon nga, wala pa tayong 20%, mga idol, eh. Yung drop, eh. 'Di ba? Single digit pa. Ngayon, kung sa tingin nyo, tawag dito, bear market na, mga lodi, mag-short na kayo. Ganun lang yun. No, nasa inyo yan, mga idol. Ako kasi, siguro, dahil nga naranasan na natin yung FTX, no? FTX drop, yung Luna crash, diba? Yung natanggal si CC, alam niyo yung natanggal si CC, nakasan si CC, nag-drop din yung market nun, eh. Diba? Ang lalalim ng mga higa nun, mga lodi, ang lalalim. No? Pero andun lang tayo, nakatingin lang tayo, nagde-trade tayo, no? So, hindi naman porkit nagda-drop yung market, hindi ka na pwedeng kumita. Kumikita ka pa din dyan sa trading. Diba? Pero kung paniniwala nyo, bear market na, sa tingin ko malabo yun. Sa akin no? Ang daming good news ngayon sa US, eh. Diba? Nakita nyo ba yung sabi ni Altcoin Daily, diba? Ito, very pro-crypto tayo ngayon. Sa tingin nyo, babagsak yung market ngayong taon? Nasa inyo yan, mga idol, no? Good luck, Tamates at Jayhos, wala na. Yung Jayhos, di ba nito? Coins din to. Di ba? Pinangalan pa kay Jihos, tapos bumagsak din pala. Sabi ni Rolando, may pahabol na next year-end sale. Year-end sale. Sarap mamili. So, kung titignan nyo ngayon yung market natin, mga idol, sayang talaga to. Na-positionan ko sana to kung hindi ako ngayon, nagsasalita at dumadakdak, eh. Ayan, Kasi kung mga ganito, tapos nakita ko nabasag yung support, tsitsyempo na ako dyan, ganyan ugali ko, eh. No, tapos nag-negative pa siya sa siguro nakapesto ako dito, mga dito. Ayan. Uy, tangina, nabasag niya na. Siguro nakapesto na rin ako dito niyan. Tapos naglong ako, tapos natalo ako, tinamaan yung stop loss ko. Inaano ko lang yung mga nangyayari sa experience ko, Kasi kung nabasag to, malamang pumesto na ako dyan sa mga dito. Ayan, Pak! Long! Umangat dito. Kasi nasa 1 minute na. Umangat. Pag-angat, positive tayo ng mga 5 USDT, 7 USDT. Maglalak profit tayo ng bayad piece. Tapos pag binalikan, boop! Bayad piece tayo dun. So, tiyempo ulit tayo. Pak! Malamang nakapeso tayo dito. Stop loss natin. Mga dito yan. So, tinamaan. Talo. So, malamang position na din tayo dito. Stop loss natin, mga dito. Ayan na, panalo na. Ganun ko na-predict yung trade ko kung pumesto ako ngayon. Isang tabla, isang talo, isang panalo, tapos isang nakaposition ngayon. Ayan. Nakita ko na yung ugali ko, eh. Ayan, Pero, syempre, hindi natin masasabi yun. Kasi nakaprint na yan, Hinihulaan ko lang yun. Pero masarap mag-trade ngayon. Tangina, mamaya. Ano ba ngayon, Martes? O baka mag-live trade si Boss Robo mamaya, Check nyo na lang. So, ayun yung update natin, mga idol. Duguan ngayon. Kung umiiyak kayo ngayon, relax lang, no? Hold lang, mga idol. Kung wala kayong pambili, huwag kayong mag-panic sell. Kung meron kayong pambili, pwede kayong mag-panic buying. Ganun yan, no? Panic buy, huwag panic sell, no? Kasi huwag kayong magbebenta sa red. Talo kayo nun. Sabi nga sa crypto, matatalo ka lang naman pag nagbenta ka ng patalo. Di ba? Ganun lang yun, mga idol, no? So, kita-kits tayo bukas, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Mga lodi, huwag nyo kalimutang i-like yung video. Pasensya na kayo, medyo lutang ako lalo na nung nandito na. Hindi ko kasi, ito yung mga comment ko dito, hindi ko alam, eh. Interesting lang yung niya, pero hindi ko alam yung sabihin ko dyan, eh. So, ayun, naging honest lang ako. Maraming salamat sa mga nanood, mga idol. Kita-kits tayo bukas. Huwag nyo kalimutang i-like yung video at subscribe sa mga
hindi pa nakasubscribe dyan, please. No? So, ayun, kita-kits. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? Subscribe to Clavius TV and subscribe to Jablo. So, bye. yeah. Wait, I forgot something. Do you know who's the subscribes? My mom!